Patuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa mula Lunes hanggang Linggo. Aalawin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang himpilan ng DWPL. The proceeding program expresses only the opinions and views of its respective block timer, producer, radio announcer, writer, and production staff, and does not in any way reflect the views of this station. The station has advised the programmers to abide by broadcast laws and KBP rules. Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Ang programang maglilingkod sa sambayanan, katuwang ang ating mga public servants. Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Kasama ang inyong lingkod, si Flory Gabitan, tuwing Martes, alas 12 hanggang alauna ng hapon, dito lamang sa DWBL 1242 sa inyong talapitan. Ang Bayan, burger na buy one take one na may libo-libo ng franchise holders sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Owned and operated by Mr. and Mrs. Joseph and Vicky Mojica. Angel's Burger, ang burger ng Bayan. PharmaServe Express. As a specialized service provider, they are totally dedicated to the life sciences with expertise and experience in handling biothermals such as vaccines and blood products. They offers customized service solutions. They're designed to recommend the most efficient approaches possible. They are your medical cold chain logistics management specialist. PharmaServe Express is located at Hill Fernando Avenue, San Roque, Marikina City, and is headed by Mr. Joey Perez, President, and Ms. Ana Teresa Esada, Executive Officer. Pilipino ako, sa puso't diwa. Ang buhay ko sa bayan ay tataya. Pilipinas na aking bansa. Ang iwanan kay hinding-hindi magagawa. Ikaw ang tahanan ng aking lahi, lahing kayo manggi. Di papayag na ikaw ay maaglahi, kahit dugo ang maging sukli. Para sa bayan, tungkulin ko'y gagampanan ng buong tapat at walang Okay, isang magandang tanghali po sa ating mga giliw na tigapakinig. Ngayon po ay araw ng Martes, ika-4 sa taong kasalukuyan. Isang oras na naman po tayo magkakasama-sama dito po sa palatunto ng Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Media Action Group and Radio Program in partnership with Eastern Police District. Siyempre, headed by the man behind the Lingkod ng Bayan, Police Colonel Benliner Capili, CDDS EPD. Mapalad po tayo ngayong araw na ito. At makakadaupang palad natin ang isang mataas na opisyal diyan po sa area ng Kamaynilaan. Kaya makikibalita tayo ng todo-todo. At congratulations, Napakaganda po ng Maynila ngayon. Ang programa ang ito sa atin ng Angel's Burger, ang burger ng bayan. At ng PAMI Passenger Accident Management Inc. Maaari niyo po kaming pakinggan at panoorin sa FB DWBL live streaming. Nasa YouTube din po. At sa inyong talapitan sa radyo, DWBL 1242 kHz AM band.
Isang oras po tayo magkakasama, kasama ang mga hitik na balita mula po sa bulwagang pambalitaan ng Eastern Police District. Mga accomplishments, programs, and projects pinagkaabalahan ng District Director ng Eastern Police District sa katauhan po ng acting na District Director soon to be Brigadier General, no, si Attorney Wilson Suweta. So this time, atin po pababatiin aking partner. Tahimik na naman siya nandito sa aking kaliwa. Si Police Lieutenant Colonel Roberto Santos, PIO, Assistant Deacon. Partner, good afternoon. At life is beautiful. Kaligtasan nyo, sagot ko. Tulong-tulong tayo. So pagbigay-pugay mo muna tayo sa ating Chief PNP, Police General Rodolfo Santos Azurin Jr., sa ating pong Regional Director NCRPO, Police Brigadier General Junel Sistomo, at sa ating pong Eastern Police District, District Director, Police Colonel Attorney Wilson Suweta, at sa ating pong DDDA, Police Colonel Oscar Lasildo, at sa ating pong DDDO, Police Colonel Jesse Tamayaw, sa ating pong CDDS, the Action Man, Police Colonel Benoliner L. Capili, at sa aming pong Chief ng DICAD, Police Lieutenant Colonel Reynan B. Patam. Okay, dire-diretso na tayo. Narinig ko na naman yung Life is Beautiful. Attorney ba Eric Valero, magandang tanghali po. Life is Beautiful. Yan po ay narinig ko sa isang general at sa lahat ng ating mga kapulisan. Really, life is beautiful. Atin na pong ihahatid ang ilang mga balita. Mula po sa bulwagang pambalitaan ng Eastern Police District. Suspect sa pamamaril at pagtangay ng motorsiklo sa Pasig City. Arestado. Ang detalye ihatid mo kaagapay, Robin. Sa pinagsanib na pwersa ng Canyogan Police Substation personnel sa pamumuno ni Police Lieutenant Lobendino at ng Pasig City Follow-up Section sa ilalim ng pamumuno at direksyon ni Police Colonel Celerino M. Sacro Jr., Chief of Police, naaresto ang suspect sa pamamaril at pagtangay ng motorsiklo sa kabaan ng Pasig Street, Barangay Bagong Ilog, Pasig City. Sa salaysay ng witness na si TPMO Benji Tingsalan, habang siya ay pauwi ay nakarinig na lamang ito ng putok malapit sa kanyang kinaroroonan at ng kanyang usisain. Nadatnan umano nito ang biktima na nakahandusay sa kalsada sa nasabing lugar. Dito na tumawag ng rescue ang naturang witness. Sa isinagawa namang investigasyon ng otoridad na mataan sa CCTV footage ang animoy pagtatalo ng motorista at ng kanyang angkas sa hindi malamang dahilan. At dito na pinagbabaril ng suspect ang biktima na nagresulta naman sa kanyang pagkakasawi. Sa isinagawang joint follow-up investigation ng otoridad, kanilang masusing sinubaybayan ng posibleng destination suspect sa pangangalap ng CCTV footages na mataan pa umano ang suspect sa iba't ibang karatig barangay hanggang sa barangay Hagonoy, Taguig City. Sa isinagawang oplansita naman ng Hagonoy Police Substation, kanilang nasita ang dalawang motorsiklo gamit ang kaparehong motor ng biktima ng kanilang hanapan ng dokumento. Lumalabas na pamay-ari ito ng anak ng biktima. Dito na siniwalat ng nahuling motorista na kanilang lamang itong nahiram sa isang alias RM. Sa isinagawang operasyon ng otoridad, kanilang natunton at nadakip ang naturang suspect sa pagpatay at pagtangay ng motorsiklo ng biktima habang suot ang kaparehong damit na nakunan sa CCTV. Ang suspect ay kasalukuyan namang nakapihit sa Pasig City Police Substation Custodial Facility. Yan ang ulat kagapay Robin Barameda. Okay, this time atin naman pong ihahatid ang mga activities, mga programa, proyekto at pinagkaabalahan ng District Director ng Eastern Police District. Ang lahat ng yan ay ihahatid sa atin ni Patrolman Noreen Navales. Go ahead. Mukhang may problema ang komunikasyon ni Noreen. Okay, ayos lang yung ating komunikasyon. Noreen. We have 10 minutes after 12 o'clock ang programang ito handog sa atin, ang Angel's Burger, ang burger ng bayan. Gayon din ng PAMI, Passenger Accident Management Inc.,
headed by its President Maria Riza Ataide and its Assistant Vice President for Sales, Mr. Chris Nukun. Okay, this time, atin na po ibabalik ang ating reporter, Miss Noreen, Patrolwoman Noreen. Para sa mga naging aktibidad ng Eastern Police District ng mga nagdaang araw, nagsagawa ng tree planting activity and distribution of food packs sa ilalim ng supervision ng ating District Director, Police Colonel Wilson C. Asueta, sa pamamagitan ng District Community Affairs and Development Division, and Police Savings and Loan Association Incorporated or AFSLI noong September 30, 2022 sa River Dike, Barangay Malanday, Marikina City. Ang nasabing aktibidad ay Kaninong komunikasyon sa kanya? Okay. Medyo pakiayos please yung komunikasyon natin, ano? interfaith leaders and life coaches. Nagkaroon naman ng one-day forum of EPD investigators na pinangunahan ng ating District Director kasama ang Deputy Chief ng District Investigation and Detective Management Division o DIDMD na si Police Lieutenant Colonel Gideon T. Ines, with invited resource speakers, certified investigators from CIDG National Headquarters, Police Chief Master Sergeant Rudy B. Gahar, and Police Chief Master Sergeant Pablito L. Kempis noong September 30, 2022 ng hapon. Ito ay naglalayon na mahasa ang mga angking Dahil sa sama-samang pagtutulungan ng lahat ng kapulisan ng Eastern Police District na mapanatiling na 55th Annual Meeting of ADB Governors, ito ay matagumpay na naidaos ng walang naitalang insidente sa silangang bahagi ng Kalakhang, Maynila. Pinangunahan ng ating District Director, Police Colonel Wilson C. Asueta, ang coordinating conference ukol sa groundbreaking of Metro Manila Subway na dinaluhan nila Police Colonel Jesse B. Tamayaw, DDDO, Police Colonel Celerino M. Sacro, COP Pasig City Police Station, Police Lieutenant Colonel Hendrix B. Mangaldan, Force Commander DMFB, kasama ang District Quad Staff at iba pang EPD officers noong October 2, 2022 sa Metro Walk along Meralco Avenue, Pasig City. Nagsagawa din ng walkthrough and inspection of the event para masigurado ang tiyak na preparasyon ng safety and security measures for the success of the said activity. Ang Eastern Police District ay nagbigay ng security assistance to the conduct of the groundbreaking ceremony for Metro Manila Subway Project kahapon, October 3, 2022, Pasig City, na pinangunahan ng ating District Director kasama ang COP Pasig City Police Station pang mga officers ng EPD. Ang nasabing aktibidad ay pinasinayaan ng ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. bilang guest of honor and speaker, kasama sina Senator J.V. Ejercito, Honorable Maria Reyes Vico Soto, Pasig City Mayor, at Police Brigadier General Jonel C. Estomo, Regional Director, NCRPO. Ang nasabing groundbreaking activity ay naaayon sa construction of subway for Contract Package 104 or Pasig City. At yan po ang mga kaganapan sa Team EPD Pamamarisan. Kaagapay mo, Noreen Navales. Salamat. Yan po ang mga report mula po sa bulwagang pambalitaan ng Eastern Police District, mula kay Police Corporal Robin Barameda, gayon din kay Patrolman Noreen Navales. Again, ang programang ito handog sa atin ng Angel's Burger, ang burger ng bayan, at ng PAMI Passenger Accident Management Inc. Tulad po ng ating nabanggit, before po natin ipakilala ang ating panauhin, nais po nating ihandog sa ating mga giliw na tigapakinig, tigapanood, ang ADP ng Manila Police District
for the week-long achievement noong nakaraang linggo, no? Ang mga kaganapan sa ikapitong linggo ni Police Brigadier General Andre Perez Dizon bilang direktor ng Manila Police District. Dito sa Weekline, patuloy pa rin sa kampanyang Safe Manila ang ating Game Changer General. Ito'y alinsunod sa Safe NCRPO na programa ni Police Brigadier General Junel C. Estomo, Regional Director ng NCRPO. Nitong nakalipas na linggo mula ika-26 ng Setyembre hanggang ika-30, nasa mahigit 1 milyong halaga ang nakumpiskang droga mula sa ginawang 27 illegal drugs operations kung saan ay 49 ang arestado mula sa mga operasyong ito. Samantala, 52 naman ang ginawang illegal gambling operations kung saan 142 ang nahuli mula sa operasyong ito. Habang may 8 matagumpay na operasyon sa loose firearms kung saan ay inaresto din ang 8 suspects. Na isasagawa din ng maayos ang striktong pagpapatupad ng mga ordinansa sa lungsod upang mapanatili ang kaayusan at katahimikan sa buong Maynila. Hating gabi ng linggo hanggang madaling araw ng Lunes, nagsimulang mag-ikot si Police Brigadier General Dizon sa buong Maynila upang makita ang sitwasyon sa mga lansangan dahil sa pagtama ng bagyo. Kasabay ng pagpapatrolya niya sa mga police stations upang makita at masigurong nasa ligtas din ang mga ito sa kabila ng masamang panahon. Inalam din niya kung nasunod ang mga ginawang disaster preparedness drills, pati na rin kung ang lahat ng mga personnel ay sumunod sa mga direktiba bago pa man tumama ang bagyo. Nakibahagi din siya sa naging emergency meeting sa Manila City Hall na pinangunahan ng butihing mayor ng Maynila tungkol sa mga ginagawang hakbang ng LGU at iba't ibang ahensya na noon ay kasalukuyang binabagyo ang Maynila na tumama sa araw ng Linggo hanggang buong araw ng Lunes. Kinabukasan Martes, ika-27 ng Setyembre, maagang nag-ikot si Police Brigadier General Dizon. Alas 3 ng madiling araw ay inuna na niyang tingnan ang mga lansangan kung gaano kalala ang epekto ng bagyong Karding sa Kamaynilaan. Inikot din niya ang mga estasyon upang makita ang mga pinsala sa mga PNP facilities nang sa gayon ay agad na matugunan. At dahil sa umayos na panahon, itinuloy niya pa rin ang kanyang regular bicycle patrolling. Maliban sa naghahati dito ng maayos na pangangatawan sa ating kapulisan, ay nagbibigay kampante ito sa mga nadaraan ng komunidad dahil alam nilang nasa paligid lang nila ang ating kapulisan sa oras ng pangangailangan. Binigyang halaga din ni Police Brigadier General Dizon ang pagbisita ni retired Police Major General Efren Q. Fernandez sa kanyang opisina sa dating District Director ng Manila Police District. Nagbigay kortesiya din siya kay Mr. Norman Tansingco, Commissioner Bureau of Immigration, sa tanggapan nito sa Magallanes Drive, Intramuros, Manila. Pati na rin kay Councilor Cristel Marie Cris Bacani ng District 4 nang pumunta ito sa tanggapan ng Manila Police District sa parehong araw. Pinangunahan din ng ating Game Changer General ang isang conference na dinaluhan ng Special Action Committee para sa mga usaping anti-criminality initiatives sa buong lungsod. Samantala noong Miyerkules, ika-28 ng Setyembre, 1:00 ng madaling araw, nagpatrolya ang ating butihing direktor sa buong Maynila at sa mga police stations ng Manila Police District. Pagsikat ng araw ay nagpatuloy siya sa kanyang bicycle patrolling kasama ng iba pang kapulisan. Nagkaroon naman ng executive visit si Commissioner Edilberto D.C. Leonardo ng National Police Commission sa Manila Police District, kung saan ay tiningnan niya ang mga pagbabago sa himpilang ito ng PNP at kung naaayon sa panuntunan ng NAPOLCOM ang mga implementasyon dito. Noong ika-29 ng Setyembre, Huwebes, alas 2 ng madaling araw ang oras ng pagpapatrolya ng ating Game Changer General. Pinangunahan niya din bilang guest of honor and speaker ang naging inauguration
ng Dagupan Mobile Outpost na pinasimulan ng MPD Moriones Police Station 2 sa suporta ni Mr. Edwin Fan ng Manila Chinese Action Team kasama ng mga miyembro ng Station Advisory Group. Ito ay ginanap sa Recto Avenue, Tondo, Manila. Nakiisa din si Police Brigadier General Dizon sa ginanap na Manila Peace and Order meeting para sa third quarter updates ng mga usaping peace and order and public safety na ginanap sa multipurpose center ng MPD headquarters. Nagpatrolya naman ang napakasipag na district director kinagabihan gamit ang motorsiklo kasabay ng iba pang mga pulis sa Manila Police District. Biyernes ika-30 ng Setyembre, 1:00 ng madaling araw ay nakabantay na si Police Brigadier General Dizon sa mga lansangan at sa mga presinto ng Dalpan, Parola, Don Bosco, Tayuman, Alvarez, Bambang, Gandara, Loton at Remedios. Sinisiguro niyang araw-araw siyang nakabantay sa lungsod kasama ng iba pang kapulisan. Nakibahagi din siya sa naging okasyon ng LGU na Kalinga sa Maynila, isang community relations activity na pinangunahan ng butihing mayor na si Dr. Pangan. Ito ay ginanap sa Barangay 790, Santa Ana, Manila. Malugod naman niyang hinarap ang pagbisita ni retired Police Major General Roberto Rongavilla, dating District Director din ng Manila Police District, bago siya nagpunta sa 6th year anniversary celebration of Community Investigation Group ng Manila's Finest Alliance Anti-Group na ginanap sa Patricia Complex, Carmen Street, Tondo, Manila. Hindi naman niya pinalampas ang naging okasyon ng 121st Police Service Anniversary ng Southern Police District, kasabay ng selebrasyon nito sa 48th Founding Anniversary, kung saan ay panauhing pandangal si Vice President Sara Z. Duterte na ginanap sa SPD Headquarters, Fort Bonifacio, Taguig City. Representative naman ang ating butihing direktor sa naging pagpupulong ng mga miyembro ng Movement for Restoration of Peace and Order na ginanap sa Kaisa Angelo King Heritage Center, Intramuros, Manila. Noong Sabado, unang araw ng Oktubre, 3:00 ng madaling araw nang mag-ikot ang ating Game Changer General sa mga lansangan at sa mga estasyon ng pulisya. Sinundan ito ng mga trabahong administratibo bago nagsagawa ulit ng isang pagpapatrolya gamit ang motorsiklo sa buong Kamaynilaan. Huwag magpapahuli sa mga nangyayari sa Manila Police District. Abangan ang aming weekline linggo-linggo. Ito ang serbisyong damang-dama, serbisyong uunahin ka, serbisyong APD, approachable, presentable, and dependable workforce. Station ng Dekada 80, ang WBL. Tuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa. Mula Lunes hanggang Linggo, aalawin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang himpilan ng DWBL. Angel's Burger, ang burger ng bayan. Burger na buy one take one na may libo-libo ng franchise holders sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Owned and operated by Mr. and Mrs. Joseph and Vicky Mojica. Angel's Burger, ang burger ng bayan. Okay, ang programa ito ay handog sa atin ng Angel's Burger, ang burger ng bayan at ng PAMI, Passenger Accident Management Inc. We have 24 minutes after 12 o'clock. Napakaganda ng ABP no, ng Manila Police District. Lalo higit, no? Amin pong ikinararangal at nagpapasalamat na tayo nabigyan ng pagkakataon. Today, we are honored to have with us one of the distinguished and finest officers in the Philippine National Police. He was born on November 30, 1970 at Preto Diaz, Sorsogon, a graduate of Bachelor of Science in Public Safety, PNPA, Sandigan Class of 1994. He took his master's degree in Public Administration at Jose Rizal University in 2008,
to 2010. He also took his master's degree in criminology at the University of La Salle in 2009-2012. He has left colorful trails of achievements as combat officer in Mindanao and Visayas areas. He is a seasoned operational and admin officer. He is a recipient of several service medals and awards for efficiency, merit, and outstanding achievement. To mention a few of his accomplishments from his assignments, which played significant role in the community, he was placed himself in the ring of fire after several encounters with the Abu Sayyaf group during his assignment in Mindanao. He led a troop during EDSA II and successfully defended the Malacanang Palace from looters and rallyists. He led a troop during EDSA II and successfully defended the Malacanang Palace from looters and rallyists. This particular accomplishment led to his meritorious promotion in 2004. He led the anti-drug and anti-criminality operations for several times when he was assigned in Police Regional Office 7 and NCRPO that led to the arrest of criminal elements. He led police operators in Samar province that resulted the arrest of suspects and confiscation of 88 kilograms of shabu when he was the provincial director of Samar PPO. He actively participated in the different clusters of NTF-LCAC, which resulted in the neutralization and return to the fold of law by the insurgents in Samar. During his stint in different assignments, he utilizes his competence in the fields of investigation, intelligence, controllership, budget and fiscal aspects, community relations, and police operations to contribute to the overall accomplishments of the PNP. Without further ado, let us all welcome the proponent of the APD project, which is an acronym for Approachable, Presentable, and Dependable of the Philippine National Police Aviation Security Group. Former Deputy Regional Director for Operations in Police Regional Office 1, former Regional Director of Police Regional Office 8, former Director of PNP Aviation Security Group, and now the District Director of Manila Police District. Once again, kami po ay nagpapasalamat at binigyan tayo ng pagkakataon na makadaupang palad. Ang sabi nga ay life is beautiful. Atin pong makakasama ang District Director ng Manila Police District, Police Brigadier General Andre Perez Dizon. Magandang tanghali po, Didi. Ma'am Flory, magandang tanghali po. At kay Colonel Robert Santos, magandang tanghali sa inyo dyan. Sa lahat ng tagapakinig at tagapanood ng DWBL, Life is Beautiful. Kaligtasan nyo, sagot ko. Magandang hapon po sa ating lahat. Opo, Didi, medyo magtatanong po kami. Wala po ang inyong video. Wala Yes, po ma'am. Nakita ko na rin. Ulitin natin. Mapagpalang hapon po sa ating lahat. Mabatiin natin ulit si Didi. Marahay na hapon sa Imutabi. Yes, ma'am. Dahil sa apelyido mo pa lang, ma'am, kanina ko pa iniisip, sabi ko, susuganon ang apelyido na ito ni ma'am. Amutabi, So, makuapo tabi ako ni Governor Pribaldo. Opo, ma'am. Opo. From Bulusan o Barcelona, ma'am? Santa Magdalena tabi. Santa Magdalena. Opo.
Ampo. Anyway, Sige po. tulad po ng aming nabanggit yung palang ika nga introduction natin with DD, no? Approachable, presentable, and dependable. Pero bago 'yan, pababatiin ko muna yung aking partner. Kasama ko po ang ating PIO ng EPD, Police Lieutenant Colonel Robert Santos, sir. Yes, sir. To our District Director, Manila Police District, Police Brigadier General Andre Perez Dizon, sir. Hi, The Robert. game Good afternoon. changer, the serbisyong APD, serbisyong damang-dama, serbisyong uunahin ka. Welcome po, sir, sa ating programang radio program Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan, sir. Oo nga eh. Thank you, no? Robert. Thank you. The mere fact na yung palang yung serbisyong damang-dama, siguro first and foremost sa napakagandang ABP na naipresent sa atin, napakalawak at saka talagang buong halos magdamag nasa lansangan ng ating butihing district director to let the people feel yung presence ng ating mga kapulisan, to let each and every one of them, of us, na ma-feel na secured. So this time, bigyan natin ng pagkakataon si Didi muna para iparting sa ating mga kababayan. Higit sa lahat, yung ating MKK equals K, Didi. Ma'am, napakalaking karangalan din po na maging panauhin at makasama kayo ngayong hapon para maipaabot din namin sa mga mamamayang Pilipino ang mga ginagawa dito sa Manila Police District. Unang-una po, siguro pinagtagpo tayo ng Diyos na magkasama-sama dito sa bangkang ito ngayon, sa administrasyon na ito, dahil yung ating Pangulo, unang-una po siya ang nagbigay ng marching order na he wants our streets to be safe. Even at midnight, families can go around safely. So, nagmumula po sa ating Pangulo yung kautusan at nasang-ayunan ng ating mahal na Chief PNP, si General Jun Asurin, na yung programa niya po yan, ma'am, na MKK equals K, yung malasakit, kaayusan at kaunlaran, kaayusan at kapayapaan tungo sa kaunlaran. Doon pa po yan, ma'am, nagsimula sa PRO1 nung siya ang aming regional director at ako naman po, ma'am, yung kanyang regional chief of staff. Kaya medyo nagtugma po yung mga pagkakataon. At ang kuan nga yan, minsan nagkakabiroan kami, ma'am, na ang tunay na meaning ng MKK equals K is Marcos kami kahit kailan. So, yeah. Go ahead, sir. And this time naman dinadama ng... Opo, ma'am. Isa pa pong programa ng ating mahal na Chief PNP na natatiming po sa ating organisasyon, yung Kasimbayanan, ma'am. Yung Kapulisan, Simbahan at Pamayanan, na kung saan ini-involve natin yung church leaders na siyang mag-ugnay sa community at sa police upang sa gayon madaling maipaabot ng ating mga mamamayan doon sa pinagkakatiwalaan at pinanampalatayaan nilang relihiyon yung kanilang mga hinaing. At ito po, ma'am, ay nag-ani ng gains doon sa PRO1 ng regional director pang ating Chief PNP, na kung saan po, ma'am, yung crime rates doon, especially sa child abuse, saka women's abuses, nag-reduce po dahil doon sa regular na engagement ng PNP at church leader sa community na nais po ng ating mahal na Chief PNP ngayon na gawing nationwide na proven, tested and proven na programa na makakatulong sa ating gobyerno po. At nandiyan naman po ang ating programa ng ating regional director, si General Jonel Estomo, yung Safe NCRPO. Naka-align po ito, ma'am, lahat doon mula sa kay Pangulong Marcos na dapat ang mga pulis ay nakikita, na papahalagahan, na appreciate, na raramdaman sa pamamagitan ng kanilang extraordinary efforts. So, ma'am, yung extraordinary efforts po is yung tinatawag natin na
going out of our comfort zones na sa halip na nandoon kami nagpapalamig sa mga opisina ng mga commanders, bumababa po tayo sa community, sa kalsada, dahil ang mga tao natin, ma'am, tayo po ang tinitingnan yan, ma'am. Kung ang leader ay patulog-tulog, ang ating mga tauhan ay hindi mangyaring ganun din po ang gagawin. So ang mata ng ating mga subordinates, palagi po yan nakatuon sa kanilang leader. Inoobserbahan, tinitingnan kung ano ang ginagawa ng kanilang leader. Kapag yung leader ay hindi nagpakita ng maayos na serbisyo, wala po tayong aasahan na maging maayos din ang serbisyo ng ating mga tauhan. So, always setting the example, ma'am, always walking the talk, yun po ang susi sa maayos at garantisadong serbisyo ng ating mga pulis. At saka, ito po. Opo, ma'am. At saka General, yun nga, yung partner, yung APD lang yung approachable, presentable, and dependable is one factor no wherein mismo sa ating mga kapulisan parang they do reach out no sa mga kababayan natin compared as before, General, na may hesitation, may takot ang mga tao sa ating mga kapulisan, pero sa ngayon po talagang hindi nyo lang sila nire-reach out, inaakap nyo sila at pinadadama na andi dito ang ating mga otoridad, naririto lamang sila. Opo, ma'am. Pinagpapasalamat ko po yung pagbigay sa akin ng mga magulang ng initial na yan dahil nagamit ko rin po sa aking profesyon. Mula pa po nung provincial director tayo ng Samar, yan po yung parang advocacy natin doon, ma'am, service advocacy, na dapat ang pulis ay madaling lapitan. Yung konsepto ba, ma'am, na si mamang pulis? Si mamang pulis ay kaibigan ng mamamayan, iniidolo ng kabataan. At yung presentable, ma'am, dapat pagharap niya sa umaga sa kanyang salamin, ititingnan niya yung hitsura niya kung maayos bang aking pananamit, maayos bang aking uniforme, kaiga-igaya ba akong tingnan ng mamamayan, para yung respeto nandyan po kaagad. At yung dependable, ma'am, yung integrity po yan, ma'am, na kahit nakatalikod yung ating senior, gagawin niya po yung kanyang tungkulin dahil gusto niya yon at committed siya doon at nag-i-enjoy siya doon, ma'am. Yun po ang keyword ko doon, ma'am, dapat ang ating trabaho ay ini-enjoy. Nagtatrabaho na tayo, nag-i-enjoy pa. Hindi yung nagtatrabaho dahil napipilitan lang, dahil minsan nauna nang na-loan niya na yung sahod niya. So, ang tendency po, ma'am, tinatamad na siya. Sabi ko, mali yun ang attitude na nauna na nating pinakinabangan yung sahod natin. The more nga na magsisipag tayo dahil bayad na po yun ng taong bayan. Binayaran yun ng mga taxpayers. So, hindi dapat lugi yung mamamayan sa bawat araw na isiserbisyo ng ating mga kapulisan po, ma'am. At saka inspirado din po ang ating mga kapulisan ngayon, partner, inspirado no from the high-ranking officer going down, inspirado ang bawat isa Yes, dahil partner. nakikita nila no mismo yung ating pinakamatataas na opisyal ang siyang nagli-lead no dito sa ating mga kapulisan at naa-appreciate, General, yung naa-appreciate ng ating mga high rankings yung ginagawa ng ating mga kapulisan down to the level of the lowest na rank, kaya inspirasyon ang bawat isa sa bawat isa. This time bibigyan ko naman ng pagkakataon yung aking partner, General. Meron siyang nais na Yes, ay all alamin. the time. Opo. Go ahead, sir. Sir, ngayon na po yung full implementation of revitalized PNP Kasimbayanan. How can we ensure that the implementation of the said program ay makarating po sa Manila area of responsibility down to the police station, sir? Thank you, Sir Robert. By the way, kahapon nag-official launching na yung ating NCRPO. So, anytime po this month, yung Manila Police District ay magpo-formally launch din po. But bago pa tayo nag-launch yan formally, nagkaroon na tayo ng mga informal na activities hinggil or related sa Kasimbayanan. Kasi nga po ang ating mga volunteers, charge leaders ay unti-unti na nilang ginagampanan yung kanilang
parte dito sa Kasimbayanan program. Bago ko makalimutan, nais ko po munang batiin ang isa ring taga Bicol na taga-Albay na District Director ng Eastern Police District, si incoming Police Brigadier General Wilson Asueta, my company mate, my platoon mate, at my dear kababayan na napakabait na abogado ng ating pambansang pulisya. Magandang hapon na Attorney Colonel Wilson Asueta, sir. Okay. Yes, partner. Sir, Oo. in relation dun sa malasakit para sa kapulisan, and malasakit for sa pamayanan naman natin, sir. Yung malasakit, yung MKK equals K yun, Sir Robert, ang pinaka konsepto po nito ay this is a concerted effort na inihikayat hindi lang yung pulis kundi bawat mamamayan na magkaroon ng malasakit sa kapwa, malasakit sa bayan, na magkaroon ng maayos yung participation nila sa community. Kasi po ang peace and order, hindi po ito solely being handled by the PNP. So concerted efforts po ito, lahat po ay dapat mag-participate, mag-engage, gumawa ng sa kanilang pagkukusa. At siyempre, ang prerequisite po sa kaunlaran ay yung peace and order. So interrelated po itong MK plus K equals K. So tungo po ito sa isang mapayapa, matiwasay at secured na community. Ito po ang pinaka-concept ng MKK equals K po, ma'am, sir. Okay, pupunta naman kami ni General sa Lansangan, ano? Doon sa Kayusan Oo, naman. hindi sa Lansangan naman tayo, Lansangan. Didi. Kasi curious about the thing and nakita ko talaga, no, while I was watching the ABP and nireview ko to, no, yung ika nga mismo, the good district director is the one leading, no, yung kanyang mga tauhan for the bike patrolling, the motorcycle Motorcycle. patrolling, And the wherein the main objective is police visibility, General, di ba? And aside from that, yung physical fitness pa, no, nakakatulong. So hindi po lingid sa ating kaalaman, General Dizon, na ngayon po ay pumapasok na ang holiday seasons. At hindi rin po lingid sa ating kaalaman na ang yung area of responsibility ay isang lugar na kung saan ay talagang bumovolume ang tao. Ano po? Isa po dito sa nais nating alamin, ano, ay ika nga, yung seguridad ng mamamayan, seguridad ng bawat isa, ang mga traffic regulations, no, na ipinatutupad dahil alam natin na ang lahat ng ito ay napaghandaan ng Butihing General at lahat ng ito ay nakipag-ugnayan sila. Would you mind to please share us yung pong inyong mga isinagawa at isinasagawa pa para sa preparasyon po this coming holiday seasons para sa kaligtasan ng ating mga kababayan? Yeah, ma'am, with all due respect po, ma'am, nais ko po munang unahin yung isa sa pinaghahandaan namin bago itong Pasko. Yung undas po, ma'am, na kung saan Nga pala, ito po ay nalagpasan ko yung undas. mauuna muna, ma'am, dahil dito sa North Cemetery at South Cemetery, maraming cemeteries Oo po nga dito. pala, Nandito volume yung din doon, ano? may Chinese cemeteries po tayo na Mhm. pinaghahandaan natin. Kaya ongoing po, ma'am, yung collaboration. Yun, doon nga, ma'am, papasok yung malasakit para sa kaayusan at kapayapaan tungkol sa kaunlaran na ginagawa natin at kino-coordinate natin yung peace and order agenda ng ating PNP sa local government unit. So, maganda at progresibo po yung nangyayaring coordination between PNP and the LGU sa pamumuno po ng ating mahal na mayor, si Mayor Hani Lacuna. Napaka-supportive po niya sa mga activities ng PNP at mula sa gas allowance, sa food allowance,
at ito pong may incentive siya sa mga PNP na nagpe-perform. So, over and above po doon sa galing sa national government, mayroon din pong binibigay ang ating local government na pampahay moral sa ating mga pulis dito sa Maynila. So, wala pong karapatan na tamarin, i-short change yung ating serbisyo dito sa Manila dahil suportado po both the PNP and the local government. So, lahat din po ng department heads ng Manila City Hall, nakiki-touch base po tayo, ma'am, para yung communication line na maging open at yung teamwork spirit nandoon, ma'am, na wala pong imposible kapag ang lahat ay mayroong participation, may commitment at may malasakit po, ma'am. Oo. Alam mo, partner, yung paulit-ulit, yung sinasabi natin, naririnig natin yung the word itself, general, yung malasakit. Ulit-ulitin mo itong banggitin sa iyong kapwa. Feel mo talaga, na hindi lamang trabaho ang inaasahan, ng ating ng ating mga kapulisan sa kapwa kapulisan, kung hindi ando na rin yung malasakit sa isa't isa. Tama, partner. May nais itanong aking partner. Go ahead. Yeah. Yes, sir. In relation po dun sa revitalized PNP Kasimbayanan, paano po tinanggap ng local government, particular po ang ating butihing mayor sa Manila at ang mga barangay captains natin, sir, to include different religious leaders, the non-government organization, and stakeholders? Paano natin sila nahikayat, sir, na suportahan tayo sa ganitong programa, sir? Sabi ko nga kanina, Sir Robert, napakaganda ng bangka na ito na sinasakyan natin ngayon. Dahil nung naupo po tayo dito sa Manila, I have realized and I have experienced the fate of our city mayor na every day po may sinesend siya sa kanyang mga tauhan, kasama na po doon ng mga pulis, na mga personal prayers niya po, everyday prayer. So naman. doon pa lang po, makikita na natin yung malasakit at pagkalinga at pagmamahal, pagpapahalaga niya sa bawat tao na kanyang nasasakupan po. So hindi kami nahirapan na i-launch ito dito, gawing dynamic, dahil suportado po ito ng ating local government. So lahat ng sectors po nagpa-participate po dito, sir. Oo, Didi, yung simply sending those messages, mga religious messages, simply sending those messages, mararamdaman mo yung sincerity, Yung sincerity. Yun na yung partner, yung bunga ng ginawang participation ng local government. Tsaka sabi ko nga, it's not hard to have a God-centered life. Napakaganda, napakasarap sa pakiramdam. We're not perfect, nobody's perfect, but if you will be guided by the Lord, maayos yung tatahaking daan. Yes, partner. So, pero nais nating pasalamatan, happy viewing, General, sa the action man. Congratulations, Police Brigadier General Andre Dizon. And number 1 daw from Sir June Ibay. I suppose. Anyway, may itatanong ka pa kasi meron akong gustong alamin. Sige, din. Isa pa po sa ating pinaghahandaan, General Dizon, ay ito pong pinoproblema natin, and I know naman ang puspusan din ang pagresolba ng ating mga kagawaran ng Philippine National Police tungkol po dito sa ay medyo tumataas na commitment ng mga anti-cybercrime. Ano po ba ang ginagawa ng Kamaynilaan pagdating po dito sa ganitong problema, or meron din po ba kayong mga yung mga text lines na kung saan ay direktang maipararating sa inyong tanggapan, General, itong mga ganito pong suliranin? Ma'am, para sa kaalaman po ng lahat, bago ako naging district director dito sa Manila, naging aviation group director ako. Doon sa aviation group director ako, nandoon din po nakasama ko yung kaklase ko na director din ng
anti-cybercrime, si General Joey Masauding. So, every now and then, pumapasyal ako sa opisina niya. Kuwan rin po sila, ma'am. Well-equipped na sila ng mga tracking device, yung nakaka-gains na tayo ng solution ng cases through the technology na meron ang anti-cybercrime. But sa ngayon, dito sa MPD, may unit po ang anti-cybercrime may dito. particular- At tinutulungan po nila tayo, ma'am, mag find out or mag search ng mga criminal elements sa cyberspace. Okay, magandang tanghali din sa inyong PIO kay Major Filipines, no? The leader that walks his talk. Yes. Sabi ni PIO, no? Talagang serbisyong uunahin ka. Oo, okay. And then, dito po sa ating General, yung patuloy na isinasagawa ninyo yung motorcycle and Bike patrolling. bike patrolling. So, one of these, ang parang main objective niya is yung police visibility. Pero parang buong magdamag, nasa lansangan kayo, General. Ma'am, tama po. Yung walking the talk, ma'am. Sa akin po yan, ma'am, yung doon balik uli sa malasakit. Kung kung hindi natin mamalasakitan ang ating pamahalaan, wala nang ibang magmamalasakit po. Tayong mga Pilipino. Oo, ika nga na isa sa buhay ang lahat ng yung lahat ngayon na isa sa buhay kasama yung creator natin, ano? Yes, hindi lang naman sa yan, sir, eh. 'Di ba? Pati sa pag-decrease ng crime incident doon sa area kung saan sila nagbabike, nag-conduct ng patrol, o beat patrol, mobile patrol, partner. Yun yung mga output naman nun. So, Tsaka, aside, go ahead, sir, go ahead. Ma'am at Sir Robert, ang nais ko lang pong bigyan ng emphasis is yung ginagawa natin na on-the-spot inspection and correction sa araw-araw na ating pag-iikot sa ating mga units. Doon palagi po nating tinitingnan kung ano man ang pwede nating i-correct sa ating mga kapulisan na iisipin nila kung ay may mali pala ako, may hindi pala ako tamang ginawa. Yun ang ini-instill sa kanila na gumawa sila ng mahusay at maayos para hindi na sila mapuna. So araw-araw po ginagawa natin yan, ma'am, sa buong kalungsuran ng Maynila. Oo, kasi yung ginagawa ni Didi na inspection, wherein yun nga na nakita ko nga as early as 2 a.m. o baka hindi pa yung nagpapahinga yung 2 a.m. na yon ay nagsisilbing inspirasyon din ito, Didi, sa inyong mga tauhan, na kayo nga po mismo ay you see to it na yung ating mga kapulisan ay nagigiyahan ninyo. Sabi nga, a good leader is as well as a good follower. Tama ba? Yes, ma'am. Opo. Ma'am, batang lansangan din po ako. Halos 10 years ako nasa sa Krami. Nung kabataan natin sa serbisyo, umuwi tayo ng madaling araw. I have realized na sa between 12 midnight hanggang 5, maluwag ang EDSA niyan, ma'am. Maluwag ang kalsada. So pwede kang magpatulin dyan ng takbo ng sasakyan. Ibig sabihin, mga oras na yan, tulog na po ang mga tao. So yun din po ang ginagawa natin ngayon na pag-inspection, police visibility sa gabi, na tinutupad natin yung utos ng Pangulo na dapat gising ang pulis habang ang mamamayan ay natutulog. Babantayan ng pulis ang mamamayan habang sila ay natutulog. So sa mga oras na yun po, minamaximize natin yung mga pulis sa kalsada, yung ating mga police units, mayroon po yan, ma'am, na police signage na nakapanaplex na may ilaw sa gabi, at dinagdagan pa po natin yan, ma'am, ng mga blinkers. So makikita nyo na kahit malayo pa may police unit kasi may blinker po yung stasyon nila at yung police community precinct. Tapos aside from that, ma'am, ang priority project din ng ating regional director is yung motorcycle patrolling sa gabi, ma'am. Yung lahat ng motorcycles ng NCRPO, nilagyan natin, ma'am, ng blinker at siren in such a way na mas mapipil ng mamamayan yung
PNP sa paligid nila. Yun po ang mga nagiging program trust natin dito sa Manila. Okay, so this time naman ang nais natin kumustahin partner kay General, ano? Ika nga, damang-dama ang serbisyo ng ating mga kapulisan mula sa lahat naman ng ating mga otoridad. Yes, partner. Ay umaagos, ano, from the very office of the Chief PNP wherein sa kanya nang galing ang MKK equals K ay talaga it flows down, ano, dito sa ating ika nga mga namumuno. Yes, partner, makikita mo rin din sa social media ng MPD, yung personal name ni Sir. Yung Andre Perez Dizon. Oo nga, tinititigan ko nga yung Ako, ano sir, eh. ako, middle name ko Perez din. Anyway, babalik na ako. Nakarating na si Didi doon sa Todos Los Santos. Babalik na ako ng Pasko. Didi, babalik naman ako ngayong Pasko. Hindi po tulad po ng ating nabanggit kanina, no? Yung area nyo, we're in Manila ito, no? Expected malaki to yan, be, yung Malaki yan, volume partner. ng tao. Pero ang kasabihan nga po, Didi, from the moment na pumasok na po itong ating months of bear, ay may higit pang kahandaan na ginagawa ang ating mga kapulisan on crime prevention. Para po sa kabatiran ng ating mga kababayan, lalo na po ang mga bibisita sa Kamaynilaan, baka po meron kayong nais na iparating sa kanila. Tama po, ma'am. Unang-una, binigyan ko na ng guidance yung ating mga pulis na pagsapit ng December 1, bawal mamasko ang pulis, bawal mamasko sa pulis. Tapos, may mga busy streets po tayo dito, ma'am, busy areas, kagaya ng Divisoria, yun, Juan Luna, yun po ang Binondo, yan po ang mga busy places natin dito. So, nag-announce na yung ating mahal na Chief PNP na we are going to be complemented by the Armed Forces of the Philippines, ma'am, pagsapit ng Christmas season. So, madadagdagan po ang tao sa kalsada at madadagdagan po yung ating mga crime prevention resources po, ma'am. But as of now, may mga private organizations na nagdo-donate sa atin ng outpost kagaya nung isang yung last Wednesday, ma'am, nag-donate yung isang Chinese organization ng PNP outpost na kung saan ito ay nilagay doon sa gitna ng Divisoria. Mayroon itong public address system at pwedeng umakyat doon sa ibabaw ng container para parang Baywatch siya na mag-oversee ng mga shoppers po. So hopefully madagdagan pa ito sa pagdating ng bago magpasko at mas malaking tulong po ito. At saka yung mismo si Didi mismo talaga kasi yung umiikot kasama ng mga tauhan Yes, niya. partner. So talagang halimbawa ako man, magmumula ako sa ibang bayan at halimbawa ako ipupunta doon sa Kamaynilaan, I will really feel safe, no? Presensya, visible ang ating mga otoridad. Talagang ginamit nila yung social media din, partner. Oo. Very active yung kanilang public information officer doon. Ay, oo naman, si Major, Philippines, very active. Totoo po yan, ma'am. Wala akong masabi kung di napakahusay ng PIO natin. Very active and very responsible. Talaga Yes, namang ma'am. yung preparation namin is immediate na immediate. Oh. Anyway, Didi, baka akala mo magpapaalam na tayo, meron pa tayong hanggang 1:10 tayo, Didi, 1:10. Of course, ma'am. You sure? Anyway, bago kami magtanong pa ng mga ilang bagay, Didi, no, we are giving you this opportunity. Baka po meron po kayo nga nais iparating sa ating mga kababayan. Pwede nyo pong iparating through this program, lalo higit po na ang ating yung ating mga kabataan ngayon, ano, at saka yung mga fake news, Didi, no? Baka meron po kayong nais na iparating through this program. Please go ahead. Thank you, ma'am Flory and Sir Robert for this opportunity. At Didi, wag ka muna magpapaalam.
At yung ang namumutawi po sa aking puso at isipan ay yung kapayapaan at malasakit po. Galing. Bawat isa, bawat Pilipino, kung siya ay nagmamahal sa kanyang kapwa, mangyaring alamin niya kung saan dapat i-report. Napakaswerte na po natin, ma'am, kasi inabutan natin yung panahon na may social media na mula doon sa text at tansan na nilalaro ng kabataan. Ngayon na may kuan na tayo, social media within the tip of our fingers na. So, with this technology, we are presuming na magpa-participate na yung mga taong bayan sa pag-report nitong mga bad elements sa ating society. Wala po tayong ibang hinihiling sa ating mamamayan kundi ipagbigay alam, maging anti-crime watch ang bawat isa, na wag nating hayaan na may nasa paligid natin na hindi gumagawa ng tama. Yung wag nating itolerate. So nandyan po pwedeng mag-message sa mga PNP units, sa other law enforcement agencies. Open source po. Itatype lang doon kung anong agency nais niyang i-report yung kanyang nais ibigay na information. Hindi na necessarily sa PNP, bagkus lahat po ng law enforcement agencies ng Pilipinas, mangyari pong mag-participate ang ating mga mamamayan. Huwag hayaan na sa kanila pa mangyari, sa sariling pamilya pa nila mangyari yung gawain ng isang individual o ng isang organisasyon na nakakasama or nagiging salot sa ating lipunan. So ang hiling ko lang po, ma'am, na nananawagan sa mga nanonood at nakikinig sa atin na gamitin po natin ang social media sa pag-solve at pag-report ng mga masasamang gawain sa lipunan. Okay, Didi, meron po ba kayo mga text lines, mga phone numbers na nais nyo ring ibigay sa ating mga kababayan, lalo na po yung mga mamamayang tiga Maynila, no? So as to easily access, no, sa ating mga kapulisan. Ma'am, pwede na po ba ito? Hindi ko ba i-share sa screen ito eh. Social media. Sa Okay. social media, ma'am, opo. Ayun. So, hindi, meron kasi tayong merong sa mga police stations, meron silang binibigay na mga cellphone numbers, Yes. no? So Yes. that they could Saka ma'am, easily reach out. may kuha na tayo, ma'am. May QR code na po tayo, ma'am. Yeah, may QR code sila. Opo. Wow. Yung kanilang may QR code ng MPD. Opo, ma'am. So, nung pagbukas po, ma'am, ng school, lahat po ng schools dito sa Manila, itong 217 schools ng Manila, naglagay po tayo, ma'am, ng hotlines ng PNP at yung QR code na kung saan babarilin lang nila yung QR code, ay may kuha na sila, may isi-share na sila sa kanilang mga mahal sa buhay, sa kanilang mga kaklase na police hotlines po. And partner, napaka-importante, no? Huwag ko sana makalimutan. Alam po natin na ngayon ay panahon na ng pasukan, ano? Oo. Di paano po pinapangalagaan natin yung security ng ating mga estudyante? Do we have the naka-station doon ng mga kapulisan sa bawat paaralan? Yes, ma'am. Opo. Dito sa U-Belt area, may dedicated PNP personnel po dyan sa labas ng mga schools na mula sa pagpasok nila hanggang sa uwian, nandyan po yung PNP, magkabady po yung police na nandyan. Dalawa po yan, ma'am, na nasa labas ng gate ng mga Silang schools. police desk doon. Hindi, kasi With patroller na lang doon sa area. during my days noon kasi Yes. yung 24 hours, no, may mga kabataan pa sa kalsada. Yung partner, nakita mo, may Hindi, pinakita noong unang siya. panahon pa yan. Noong unang panahon pa yan. Si District Director. Tama si Didi, May pinakitang QR code. Oo, So, yun na yung yun na yung ginagamit. through social media din. Pag sabi nga ni sir, pag binaril mo na yung lalabas yung
yung detail doon. Tsaka hindi, Yung mga bata ngayon, mga nakaano na rin. hindi lang sa kababayan kita, saludo ako, no? Kasi doon lamang sa kanilang ika nga, no? Na panood natin. Talagang approachable, presentable, and And dependable. dependable. Yan. Sabi nga, damang-dama yung presensya ng ating mga kapulisan. No, damang-dama dahil ito po ay nagsisimula sa kaama-amahan from the chief PNP going down to the district director, going down to our policemen. Yes, Diba? partner. So this time, ito partner, kung wala ka na sasabihin kay Didi, we only have about 5 minutes more to go. Bago ko hinga ng message si Didi, I would like to extend my thanks sa kay Major Philip Ines, ang MPIO ng Manila Police District, gayon din sa IT ni Didi, higit sa lahat kay Didi, no, sa ating butihing District Director ng Manila Police District, Police Brigadier General Andre Andre Perez, Perez Dizon. So this time, we will be asking for your parting message. Sir, please go ahead. First and foremost, ma'am, thank you so much for giving me the opportunity to be with you this afternoon and to share with our community, with the watching public about the activities and accomplishments of Manila Police District. And also, I am sharing with you na minsan lang tayong mabubuhay dito sa mundo. Bawat araw po ay biyaya na ipinagkakaloob sa atin. Ang bawat araw na ito dapat punuin natin ng paglingkod sa bayan at pagmamahal sa ating kapwa. So ano man po ang maipupuno natin dito sa araw na ito po ay dapat gawin natin ngayon, wag nang ipagpabukas dahil ang bukas hindi natin alam. Yung nakaraan, tapos na po yun. Yung nasa kasalukuyan, yun po ang dapat punuin ng masaya at kapakipakinabang na gawain sa ating bayan. Yun po ma'am ang pinagmamalaki nating malasakit na tinatawag sa ating pagsiservisyo sa ating gobyerno po. Maraming salamat pong muli and may God bless us po. Ayan po ay mensahe ni Didi sa ating mga kababayan. So Yes. this time we will be asking naman yung message niyo naman para sa ating mga kapulisan, Didi. Sa ating mga kapulisan, lalong-lalo na dito sa Maynila, alam ko na maraming nahirapan sa inyo sa 2 buwan kong paglilid sa inyo dahil iba po yung leadership style na in-apply ko sa ating pulis. Ma'am, para sa kaalaman po ninyo, tenyente pa lang po ako, nandito na ako sa Manila. Nagbalik bayan lang po ako dito at yun na po, ito po siguro ang Binalik ka ni Lord. bigay ng Panginoon na Yes. biyaya sa atin. Kung saan-saan po ako nakarating, halos naikot ko po ang Pilipinas sa pagsiservisyo sa bilang alagad ng batas. Ngayon, nandito ako bumalik na nais kong mag-iwan ng legacy na minsan may Wala si sir. Nawala. minsan may mamang pulis na dumaan dito sa Maynila, naglingkod ng husay, nagbigay ng kanyang sarili, na walang ibang minimiti kundi magkaroon ng maunlad, mapayapa at siguradong paligid ang Manila. I was touched by your message, Me too. Didi. Anyway, yan po yung mensahe, no, ni Didi sa ating mga kapulisan. Gayon din po ang mensahe niya sa ating mga kababayan. With that, mulit-muli po kami nagpapasalamat. Taos-puso po ang aming pasasalamat sa butihing District Director ng Manila Police District sa katauhan po ni Police Brigadier General Andre Perez Dizon. Once again, Didi, Maraming maraming salamat salamat po. Magandang tanghali po. Thank you, sir. Mula sa top-rated music station ng dekada 80,
Ayan, si Jigger. Nagkakalat na naman si Jigger. Akala ko ba perfecto na tayo? Talaga naman. Hindi ba talaga matatapos, Jigger, ng isang araw na hindi Yeah. tayo... Anyway, tulad po ng ating nabanggit, maraming salamat po, no? Sa medyo touching hindi, a bit touching, no? Yung last portion of the message. Di ba ramdaman mo talaga yung minsan, kanya, sabi malasa niya, ka, no? malasa. Hindi, minsan, sabi niya, May- mayroong isang nagdaan dito na ano. Kasi pag talagang titignan mo yung buhay natin, ano, pag talagang susundan mo, no, bakit may tanong ka palagi minsan bakit nga ba ako ibinalik dito? O, di ba? So with me, di ba, Jigger, no? So with all those people asking these questions minsan, bakit kanya ibinalik sa isang lugar na minsan mo nang napuntahan? Yan. So, again and again, sa ating pong CDDS Police Colonel Ben Liner Capili, sabi nga, si Ma'am Kat, magandang tanghali po. At sa lahat po ng mga taga Manila Police District, no, na nanood, at nag-participate, syempre, of course, at si PIO, may sinabi si PIO kanina, lumagpas na Anyway, this time, akin naman pong pagpapaalamin ng aking partner. Please go ahead. Life is beautiful. Kaligtasan nyo, sagot ko. Tulong-tulong tayo. Sa ngalan po ng ating Chief PNP, Police General Rodolfo Santos Asurin Jr. at ang aming Regional Director, NCRPO, Police Brigadier General Junel C. Estomo at ang aming pong Eastern Police District Director, Police Colonel Wilson C. Asueta at ang aming pong Command Group, Police Colonel Oscar Asildo, ating Police Colonel Jesse Tamayaw at ang aming pong CDDS, the Action Man, Police Colonel Ben Liner L. Capili at ang aming Chief DCAD, Police Lieutenant Colonel Reynan B. Patam. Ito po ang inyong lingkod, si Police Lieutenant Colonel Roberto Perez Santos. Muli, nagpapasalamat sa isang makabuluhan, isang oras nating talakayan. Salamat at pagpalain tayo ng Diyos sa hapong ito. So once again, amin pong pasasalamat. Siyempre po, magandang tanghali sa Eastern Police District Director kay Attorney Wilson, soon to be Brigadier General Attorney Wilson Asueta. May tinuturo, MB. Magandang tanghali kay Ma'am Joyce Santos. Binati ang lahat, kinalimutan nyo na, no? So once again and again, Jigger, isa na lang, akala ko perfecto na tayo, nakangiti na nga ako sa'yo. Again, maraming salamat po sa Manila Police District, lalo-lalo na po sa District Director's Office, at syempre sa District Director ng Manila Police District. Again, sa darating pong Martes, muli po tayo nga magkarinigan, magkakasama-sama. Ito po ang inyong abang lingkod, Flory Gabitan. Magandang hapon, Bansang Pilipinas. Angel's Burger, ang burger ng bayan. Burger na buy one take one na may libo-libo ng franchise holders sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Owned and operated by Mr. and Mrs. Joseph and Vicky Mojica. Angel's Burger, ang burger ng bayan. Lingkod ng bayan, kaagapay ng mamamayan. Ang programang maglilingkod sa sambayanan, katuwang ang ating mga public servants. Lingkod ng bayan, kaagapay ng mamamayan. Kasama ang inyong lingkod, si Flory Gabitan, tuwing Martes, alas 12 hanggang 1:00 ng hapon, dito lamang sa DWBL 1242 sa inyong talapitan.